Ilang lalawigan sa Luzon nasa ilalim na ng state of calamity, bunsod pa rin ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan agad ding nagpaabot ng mga tulong sa mga apektadong individual, kabilang na ang mga nasa vulnerable sector. Si Carlo Candelaria sa sentro ng balita. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Malumpit sa Bulacan, Montalban sa Rizal at Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang papalabas ng pondo para sa relief, response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipinatutupad din dito ang price control sa mga pangunahing pangangailangan kasabay ng mahigpit na pagmomonitor laban sa pananamantala sa presyo. May nakahandang emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga aktibong miyembro at pensioners na apektado ng kalamidad sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagpaalala rin ang Department of Energy na may price freeze sa household LPG na 11 kilograms pababa at kerosene product sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Samantala, patuloy naman ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pinalakas na habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, ready-to-eat food at iba pang pangunahing supplies, habang tumutulong din ang ahensya sa paglikas at ligtas na pag-uwi ng mga pamilyang pansamantalang lumikas. Tinututukan din ng ahensya maging ang kondisyon ng mga buntis at mga ina na nagpapa-breastfeed sa mga evacuation centers. Iikot tayo para makita natin yung kalagayan ng ating mga pregnant women kasi dala-dala natin yung mga maternity box nila. Lagi namin binibigyan ng special na attention yung mga pregnant and lactating natin ng mga nanay. Kasi alam natin, being in an evacuation center, medyo stressful na, lalo na nagbubuntis ka. We're trying to make their stay here as comfortable as possible. Sisiguraduhin natin na may warm meals, may matutulugan na maayos, may pagkain na maayos, at yung mga may espesyal na pangangailangan, katulad ng mga pregnant and lactating women natin, naaalagaan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad at agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Carlo Candelaria para sa Bayan.